Okay, so good morning. Ngayon ay January 4. So Happy New Year sa inyong lahat. Parang ito yata yung first video ko ng New Year eh. Anyway, so January 4, mga pag-alas 11 ng umaga. Ayan. So iniisip ko na itong araw na to is unti-unti na pupunta dito sa gitna ulit. Para naman maging maganda yung tubo ng nursery natin dito. Pero pakita ko lang sa inyo, kasi di ba gumagawa tayong nursery dito. Kasi ito yung mga basil. Yan. Parang medyo naging leggy siya kasi nandun lang siya sa gilid eh. So kaya nilipat ko siya dito. Pero kung mapansin nyo, nagtining na ako. So yung iba, isa lang tinira ko, yung iba, dalawa. For testing purpose lang naman yan. Titingnan ko kung kakayanin ba talaga ng container na to yung dalawa. Kasi based on sa na check ko is isa lang. Kumbaga, tingnan lang muna natin. Maliban dyan, so, di ba nabanggit ko sa inyo, meron tayong, ito, tanglad. Hindi ko sure kung patay na yon. Titingnan ko pa after a few days. Pero itong dalawa, mukhang buhay na to. Tapos ito ay yung ano natin, sundial na portulaca. Tinanim natin nung 28. So, ngayon ay 4. So, mga more than a week. Pero sa dami ng maliliit na buto nilagay ko, isa lang yung tumubo. Ayan o. Dito naman tatlo. Ito naman ay portulaca na fairy tale. Ito yung, alam ko, ito yung variety na hindi ko napatubo or yung namatay doon nung nag-transfer tayo. So, ito naman is yung ating onion bunching. So, mukhang maganda yung tubo niya. Nag-direct sowing na tayo. So, malamang ganyan din yung gagawin natin sa susunod. Gumagawa tayo ng herbs na pwedeng magamit multiple times. And isa yung onion bunching doon. Yung chives kasi, based sa research ko, mas maganda sa mga malalamig na lugar. So, hindi siya applicable dito sa location natin. So, mag-onion bunching tayo. Tapos tanglad, tapos basil. Tapos ito naman ay yung ating herba buena. So, cuttings to. So, after ko siyang i-cut doon sa ating papakita ko mamaya kung saan ko kinat, ay in-air dry lang natin siya ng mga 20 to 30 minutes bago natin transfer dito. Ito naman, ito is herba buena rin pero namatay na eh. Ayun o, namatay. So after mga 5 days, tas nalanta na siya, is deads na siya. Ito ay medyo nabuhay. Ito ay mint. Hindi ko sure kung herba buena pero kasi magkaibang buto to, tsaka to. Alam ko, nabili ko to sabi peppermint eh. Ito naman, basta mint din. Pero mukhang ito mas herba buena to. Anyway, ayan. So, maliban dyan, so yan ito, baka ito maging seedlings natin, seedling location. So, ilalagay siguro natin nakaganito or kung ano man, isipan po na natin kung paano magiging setup. Pero sa ngayon, ito ay bell pepper na tumubo dito na, alam na, kulubot dahil may mga insekto siguro. Yan. Tapos ito ay tanglad para sa aso ko. Mahilig kasi siya sa tanglad. Eh, namatay na yung ibang tanglad. Yung iba naman mataas. Ayun o, naghahanap siya ng tanglad. Eh, tinaniman ko siya. Dito yung, pinanggalingan ng herba buena na sinabi ko sa inyo. Na cuttings. Meron yata nakasulat dito. Ano ba to? Olmeti. Hindi, mali ito. Mali yan. Hindi na yung olmeti. Anyway, ito yun. Ano na to? Dapat ito yung papatayin ko na kasi nga hindi ko naman magamit eh. Ayun. Sobrang tibay niya kasi hindi ko siya dinidiligan ng ilang linggo na tapos buhay pa. Although kasi malaki yung lagayan niya. Pero mapansin mo talaga tuyo na yung lupa sa ilalim. So parang isa or dalawang strand na lang siya. Pero isang main stem dito lang siya. Oh. Yan, dito yung major stem niya. Kumapal siya ng kumapal eh, tapos nagsanga siya na nagsanga. Ang ginawa ko, diniligan ko. Dito ko nang dinidilig yan. Oh, dito. Kasi merong yan, may compost dyan. Lumago. Ganun siya katibay. Ito. Tapos ito yung tinanim ko. Yan pala, peppermint. Ito ay peppermint tsaka basta mint din to. Alam ko na binili ko eh. Pero yan, herba buena pala. Herba buena siya.
Pero halos pares lang sila, pero magkaiba sila ng lapad ng dahon. Pero sabi, ito daw ay mature na, medyo mature na siya kaya ganon. Sabi. So dito ka pwedeng kumuha ng mga cuttings. Ay may lumilipad-lipad doon, mga white flies ba to? Ayan. Cuttings, kukuha na natin. Pero iwasan natin yung magpa-flowering na, ayan o, tatanggal na natin. Pwede siguro natin ikat yan para magsanga. Yung mga ito lang, yung mga ganyan, mga fresh na tangkay, putulin mo. At least 3 nodes. So pag sinabing nodes, 1, 2, at saka 3. Kung saan siya nagsasanga. Pero para safe, yan, gandun na. Pero kahit dyan lang, tapos tatanggalin mo yan, patuyin mo, tapos ako tinatanggal ko na to eh. So 1 node na lang natitira sa taas, tsaka yung post-bong. Tapos yan, patuyin mo lang mga 30 minutes, air dry, tapos lagay mo na sa direct to soil. Ngayon pa kasi nasa experimental stage tayo ng paggawa ng nursery and wala, tingnan natin kung mabebenta. Pero palagi ko may benta yung onion bunching eh. Kasi dati hindi ako makapagpatubo, ngayon tumubo na siya. So babalikan natin. So ito yung ating portulaca na tinanim noong December 4 pa. Ito yung nanggaling pa sa indoor nursery natin. Bago natin nilipat dito na kung saan yung 3 variety na nilagay ko dun sa malaking container is namatay. So pinagsama ko yung sabi nilang magandang magsama is itong garden lover tsaka verdolaga. Yan. Sa verdolaga isa na lang tumubo eh. Ito sa garden lover merong hindi yata garden lover tong isa eh, pero hinayaan ko na lang tumubo eh. Tingnan na lang natin paglaki. Ayan. Ang sabi rin kasi, hindi naman sila ganun ka takaw sa tubig. And alam nyo naman, dami kong excess na nutrient solution pag nag-harvest ako. So, mas maganda mailagay natin sa magandang pagdidiligan or magandang paggagamitan. Hopefully gumana, pero tingnan natin kung anong mangyayari. Itong malunggay, namatay na. Palagay ko. Tapos ito naman, yung dating mga tiger plants. Nagusbong na siya, nagusbong. Dito. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang 6. 6 na yung usbong niya. Kasi dati lang yan eh. 6 lang yan eh. So ngayon 12 na siya. So may maliliit na usbong. So ibig sabihin, okay siya dyan. Hindi lang okay dyan yung ibang tanim ko. Ewan kung bakit. Hindi maganda dyan yung spinach. Dahil na rin sa araw. Ito, naalala nyo pa to? Yung pa tayo, pipipino. Bala ko rin ulit ng pipino. Pang lang, experiment lang siguro muna natin. Pero yun nga, ang mangyayari sa atin, so may tanim na ako ng first batch. Ang next batch ko na is 15. So January 15, next batch ko. Baka, mag-onion bunching tayong 3. Tapos 3 ulit na tanglad. Tapos, yung basil natin. Tapos herba buena ulit tayo. Tingnan ko kung magtanim ulit ako ng ng portulaca. Pero usually yun lang. Sabi oregano, pero parang ang dami kasi oregano sa paligid ko eh. Pero tingnan natin. Kasi 'di ba nagagamit din daw sa culinary yun. So mostly yung itatanim natin is madaling tumubo dito sa lugar ko in terms of temperature kasi sobrang init dito. Lalo na't magsa summer. And magagamit sa pagluluto. Maliban dun sa portulaca which is parang ornamental natin or display. Yun pala, herba buena. Baka 3 na lang din ang herba buena ng kakatings natin. Tapos tingin pa ako dun kung meron akong mga buto. Then subukan din natin patubuin. Dati meron ako dito, hindi ko alam kung yun, onion bunching dito eh. Dati. Hindi ko nga napakinabangan. Hindi ko napakinabangan. Namatay na lang siya. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Ito basil to, sweet basil. Bango yan. Pero sabi kasi nila, pag pag nag-flowering na siya, yung tangkay na yan is hindi na ganun ka bango or aromatic. Hindi na nababawas yung pagiging aromatic niya. Kaya, ini-encourage na yan, pag lumaki-laki na to, or kung kita ka ng flowering, is tanggalin mo yung flowers. So, inisip ko pag ganito na siya katangkad, na yan, pangbenta. Yan. Pero yun, 6 to 10 true leaves ang magiging gauge natin na pwede siyang pambenta at 50 pesos.
pakita ko lang sa inyo. Ito na, ubos ko na. Nabenta ko pa yan eh. Binenta ko. Pero dinamihan ko syempre kasi lilit. Yung taniman natin, mapasin nyo, yung daanan ko is net na lang kasi bumigay na yung tabla. Ganun talaga kasi sobrang tagal na. Actually, dapat papalitan ko na talaga siya kaso napaaga lang yung sira niya. Pero may naisip na rin ako kung paano ko siya gagawin. Siguro bukas tayo dyan, mag-video kasi halos kakabalik ko lang din from bakasyon. So marami pa akong lilinisin dyan. Ayun, yung maliit natin na 1x3, lilinisin ko lahat yan ng box na yan. Tapos meron pa dito, 2 yata or 3. Tapos meron pa doon. Basta marami pa akong lilinisin na box. And may ongoing harvest tayo, yung batch 35 na minomonitor ko na rin ngayon. And nakabawas na tayo dyan ng 12. So bukas, babawas pa ulit tayo ng 4 para sa isang binabagsakan natin. Then mag-aalok na tayo, titingnan natin kung may makakabibili na. Pero ang harvest yan is January 9 pa, pero okay na yung size eh. So pag okay na yung size, dapat i-release mo na kaagad. Para maging pera. Tsaka para hindi ka na naghahabol pag magta-transfer ka. Mas maganda talaga yung ganong setup. Kung mapansin nyo, puno na yun. Aayusin ko na lang. At soon, ngayon kasi 75 pa yung tanim ko. Soon gagawin na nating 90 yung weekly sowing natin. Pero sa ngayon 75 muna. Tingnan natin kung anong mangyayari. So yun lang. Nakita nyo na naman yung indoor nursery ko, ganun pa rin. And yung goal, yung sinasabi ko sa inyong libreng turo, itutuloy natin yon. Iniisip ko lang kung paano mas magandang setup kasi baka hindi pa ako ready na ibigay lahat ng kit para sa mag-a-attend. Pero palagay ko, maibibigay ko is yung nutrient solution tsaka yung yung syringe kasi yun naka-ready dyan eh. So, yun lang. Tapos tuturuan lang natin sila kung paano mag-setup, paano gumawa nung yun, yung mga cups. Tapos, pwede siguro, ituturo ko pa rin sa kanila kung paano mag-setup ng indoor nursery. Pero kasi sa ngayon, kung for personal use lang naman ang target mo, hindi mo kakailanganan ng ganun ganun kalaking setup na kaya mag-accommodate ng 120 weekly. Kailangan mo lang siguro maliit na setup or mag-direct ka na lang doon. O kaya isa pang pwede kong maging suggestion dyan is na sila sa akin para magpa-reserve na agad sila sa akin. Bayaran nila ako, tapos ako maggagawa ng seedlings nila after 12 to 15 days is meron na agad yun sa kanila. Parang ganun. Hindi ko pa alam kung magkano yung benta natin sa isang seedlings. Siguro 10. Tingnan natin kung pwede natin mapababa, mas maganda kasi kailangan nilang ma-experience muna yung pagtatanim, pag-aalaga outdoor. Then, pag medyo okay na yung experience nila, saka nila subukan yung magtanim. Yung direct sowing okay naman eh. Kaso ang nagiging problema ko sa direct sowing, sobrang init dito sa lugar namin. Kahit yung mga ganyang setup ko dun sa kabila, ay namamatay yung ugat dahil sa sobrang init. Ang problema kasi dyan sa ganyang setup is konti yung tubig, so madali siyang uminit. Gets nyo? Kaya yung dating setup natin dito, 'di ba? Yung iba okay, yung iba hindi. Tapos nilagyan na lang natin ng insulation para ma-withstand niya yung sobrang init. Magsa-summer na. Palagay ko hindi siya gagana na ganun. Pwede siyang gumana, ang gagawin nyo umaga, tatanggalin niyo siya ng mga alas 11 hanggang alas 2, alas 3. Gagawin niyo na, ilalagay niyo siya sa lilim, indirect sunlight na lang muna. Hindi siya pwedeng direct sunlight. Mamamatay yung ugat niya. Yun yung na-experience ko, titingnan natin doon. Hindi ko nga nabalikan eh. Hindi ko sure kung ano nangyari. Baka namatay na yung mga alaga ko doon. Pero alam ko nag-refill ako galing doon sa mga used lettuce natin. Used lettuce nutrient solutions. So, ayan. So, ewan ko kung naintindihan nyo pa yung sinasabi ko. Pero hopefully, may mapulot kayo. And sana makatulong yun sa inyo. So, yun lang. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.